Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, sasagutin lamang natin yung nagtanong sa atin, at ang kapatid na ito ay matagal na niyang tinatanong kung papaano ang tamang pagtatayammum. Tayo, mga kapatid sa Islam, dapat nating malaman muna kung bakit nga ba tayo magsasagawa ng tayammum. Ano ba ang mga kondisyon upang gawin natin ang tayammum? Una sa lahat, pagsasagawa tayo ng tayammum, kung sakaling walang tubig na ating makikita, kung halimbawa tayo ay nasa disyerto, ay pwede tayong maggawa ng tayammum kung talagang wala tayong nakikitang tubig o matatagpuan na tubig roon. Pangalawa, kung ang tubig ay binibili o di kaya ay tama lamang na pang inumin sa atin, kaya sa ganung kalagayan ay maaari nating isagawa ang tinatawag na tayammum. So, papaano ang pamamaraan ng tayammum? Ang tayammum, mga kapatid sa Islam, ay mayroon itong dalawang pamamaraan. So, i-demo natin kung ano ang dalawang pamamaraan na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ang dalawa na ito ay lahat tama. Ang una natin gagawin ay kailangan natin ng layunin, yung niya natin na tayo ay magsasagawa ng tinatawag na tayammum. At pangalawa ay bigkasin natin ang tinatawag na bismillah at itatapik natin ang ating dalawang palad sa malinis na lupa. So ngayon, narito ako ngayon sa tinatawag na mayroong lupa rito na malinis sa harapan ko. Kailangan ang lupa na ito ay dalisay, hindi na nadaan-daanan. So pinili ko ang malinis na lupa na ito. So dito ako magsasagawa ng tayammum ngayon. So ang gagawin natin, sabihin natin ang bismillah at itatapik natin ng isang beses lamang ang ating dalawang palad. Ganito, bismillah. At pagkatapos, tulad ng ating sinabi, ito ay mayroong dalawang pamamaraan. Ang unang pamamaraan ay ganito. Una ay iihipan natin siya at ihahaplos natin ang kanan, ito po yung kanan ko, naka-front camera ako, ihahaplos natin yung kanang kamay sa kaliwa, sa ibabaw ng isang beses, at itong kaliwang kamay ay ihahaplos sa kanan, at pagkaraan ay ang muka ay hahaplusin natin ng isang beses lamang. Yun po ang unang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ng tayammum ay ang sabihin natin ang bismillah, itatapik natin ng isang beses at iihipan natin, at gayon din una nating ipapahid sa mukha, pahid natin sa mukha natin, at isusunod natin yung kanang kamay mula sa kaliwang kamay, papahid natin ng ganon, at yung kaliwang kamay ipapahid sa kanang kamay, ay tapos na po ang ating tayammum at pwede na po tayong magsala o magdasal bilang panghalili sa abdas o wudu na tinatawag. So ang tanong ngayon, mga kapatid sa Islam, papaano naman kung ako ay nasa estado ng junub o tinatawag na janaba? Ang tayammum ba ay sapat na ito upang isagawa ko bilang panghalili sa tinatawag na ghusl? Kasi kailangan nating maligo kung tayo ay nasa estado ng junub. Kung ikaw ay nasa estado ng janaba, ay kailangan nating maghusul o maligo. So ayon sa ating mga pantas, ang lahat ng ito ay saklaw na ng tinatawag na tayammum. Hindi na natin kailangan maligo pa kung tayo ay nasa estado ng janaba, kung halimbawa ay wala talaga tayong matatagpuan na tinatawag na tubig sa ating kapaligiran. Mayroon lamang akong dagdag na ikwento, mga kapatid sa Islam. Ito ay papatungkol sa isang sahaba na nagkwento siya. Sasabi na si Jabir radiyallahu anhu na kanyang isinalaysay. Nung sila ay nasa paglalakbay, ay mayroon silang isang kasamahan na nasugatan ng bato. Siguro ay sabihin na lang natin inauntog doon sa bato ang kanyang ulo. At ang sahabi na ito ay nagtanong siya sa mga tao, sa kanyang mga kasamahan. Sabi niya, nasugatan ako, sabi niya, may sugat ako sa ulo, dumudugo. So, ano ang gagawin ko? Sabi niya, at ako ay nasa estado rin ng junub. Junub ang tao na yun. Nagkaroon din siya ng tinatawag na wet dream. So, kaya naging junub siya. Kaya sabi niya, tinatanong niya kung
ang tayamum ba ay pwede na ba niyang isagawa kahit na ay mayroon siyang sugat sa kanyang ulo? So ang ginawa ng mga kasamahan niya na ito ay nagbigay sila kaagad ng fatwa na walang kaalaman. Sabi nila, oo, sabi niya, pwede ka, hindi, sabi nila, wala kaming nakikitang dahilan upang ikaw ay magtayamum samantalang mayroon namang tubig. So ang ginawa ng sahabi na ito ay mayroon siyang sugat. Ang ginawa niya, so dahil nakinig siya doon sa mga kasamahan niya, payo ng kanyang mga kasamahan, sabi niya na ang ginawa niya ay naligo siya. Kasi wala daw, hindi daw sapat na siya ay magtayamum na mayroon namang tubig. So naligo ang sahabi na ito, nang dahil doon ay namatay siya sapagkat ang tubig ay pumasok sa kanyang utak dahil yun nga mayroon siyang sugat sa kanyang ulo. At namatay ang sahabi na ito. At ito ay nang pagbalik nila ng Madina, ito ay pinarating nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang makarating ito sa propeta ay kanilang ikinuwento, nagalit ang propeta. Nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, tunay na siya ay pinatay ninyo. Pinatay ninyo sila, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naway patayin din sila ng Allah dahil sa galit ng propeta. Dahil sa pagbibigay nila ng fatwa o kaalaman na hindi naman ito akma, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit sabi niya, bakit siya naligo? Kung pwede naman, sabi niya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magtayamum na lang siya, gawin na ang tayamum, at o di kaya ay talian niya ang kanyang sugat, lagyan niya ng bandage at dampiin na lamang niya ito ng tubig at basahin niya ang ibang parte ng kanyang katawan. Kaya doon mga kapatid sa Islam, ibig sabihin lamang, ang Islam ay hindi po tayo pwedeng magsalita ng mga bagay na wala tayong kaalaman dito. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala takhafu ma laysa laka bihi ilm. Huwag kayong magsalita papatungkol sa mga bagay na wala kayong kaalaman dito. Gayon din ang isa sa aral na ating makuha doon, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kaya kayo ay magtanong sa mga may kaalaman papatungkol sa mga bagay na kayo ay walang kaalaman. Ibig sabihin, ugaliin nating magtanong mga kapatid sa Islam sa may mga kaalaman ang papatungkol sa mga bagay, higit lalo ang usaping relihiyon. Itanong natin ito sa may mga kaalaman, sa mga nakakaalam papatungkol sa mga bagay na hindi natin alam. Sa lahat ng aspeto na rin ng buhay. Gayon din mga kapatid sa Islam, ang isa sa aral din dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya nais sa atin na nahihirapan tayo bilang mga alipin niya. Kahit tayo ay nasa paglalakbay o kahit saan man tayo naroon, ay ginawa niyang madali sa atin ang mga bagay-bagay upang siya ay ating masamba. Dahil nais ng Allah sa atin ay magaan. Sinabi ng dakilang Allah sa Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Na ang nais sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang madali at hindi niya nais sa inyo o gusto sa inyo ang mahirapan kayo o mahirap. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.